Posible umunong kasama si dating Congressman Zaldico sa mga sasampahan ng reklamo sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Saksi si Joseph Morong. Sinugod at kinalampag ng ilang grupo ang compound na ito sa Taguig, kung saan nag-oopisina ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tulong na yan! Mga kurakot! Tulong na yan! Mga kurakot! Tinangkapan nilang makapasok pero naharangan sila ng security. Iginigit ng grupo dito ngayon sa may harap ng ICI kung saan ginagawa yung mga pagdinig na walang i-cover up doon sa kanilang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects. Hindi tayo papayag na mga kontraktor lamang, na mga maliliit, na mga alam nating korap ang mananagot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? We respect the right of people to free speech. Iginigit din ng grupo na buksan sa publiko ang ginagawang investigasyon. Ayon sa ICI, bumubuo pa sila ng guidelines sa pagla-livestream ng kanilang mga pagdinig, pero tiyak nang hindi ipalalabas ang mga nakaraang testimonya. When gathering evidence, we cannot show our evidence. Inilarawan ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ang nangyaring korupsyon sa pondo ng mga flood control projects. The project is sold down the line. Somebody up will sell the project and they select the engineer and they select the contractor. Everybody's happy. Paglilinaw ng ICI Ombudsman na magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan batay sa nakalap nilang ebidensya. Nasa preliminary investigation na ng Ombudsman ang mga inihaing ebidensya ng ICI kaugnay ng mga proyekto sa Oriental Mindoro, La Union at Davao Occidental. Inireklamo na rin ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa Amunay Ghost Project sa Oriental Mindoro. Sa ngayon, puro mga district engineer pa lamang ang nairerekomendang kasuhan. You think that we can indict or file an information against maybe congressmen, DPWH secretaries? Your question is premature, and we will make sure that our evidence is based on fair assessment. We will observe due process, and we will prosecute and not persecute. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may kakasuhan na sila sa Sandigan Bayan sa loob ng isang buwan at posibleng kasama raw dito si dating Congressman Zaldico. Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, baka mas maunang kasuhan sa korte ang mga inireklamo nila kaugnay ng ghost projects sa Bulacan, kabilang ang mga dating district engineer at ang mga diskaya. Sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Kanina ininspeksyon ng ICI at DILG ang detention facility sa Payatas, Quezon City kung saan ikukulong ang mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. May 100 na tulong selda ito ayon sa DILG, pero posibleng kulangin umano ito dahil lampas 400 ghost flood control projects ang iniimbestigahan. Kada isa, 10 na lang minimum. So ilan ang pwedeng gumamit ng facility dito? Eh kung 421 yan, times 10. Oh, kulang. Sa gitna ng kinakaharap na issue ng DPWH sa flood control projects, pumirma ng kasunduan ng kagawaran, Caritas Philippines ng CBCP, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT. Layo nitong palakasin ang citizen-led oversight system kung saan ang mga mamamayan, lokal na pamahalaan at simbahan ay magiging katuwang ng DPWH sa pagbabantay at pag-uulat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa buong bansa. Ilulunsad din ng DPWH ang isang portal kung saan nakalista lahat ng kanilang proyekto pati halaga ng mga ito, status at mga kontratista. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Alamin na po natin ang latest sa probinsya ng Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Mula sa Bago City, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional. Eileen? Pia, mga kapuso, muli na namang nagulat ang mga residente ng Negros Island Region dahil sa pagputok ng Mount Kanlaon alas 8:05 ngayong Biyernes ng gabi.
May kasabang abo ang ibinugang usok ng bulkan na umabot sa 2,000 meters ang taas. Apektado ang bahagi ng Lower Masulog sa Canlaon City, Negros Oriental. At dito naman sa Negros Occidental, 5 barangay sa Bago City ang apektado ng ashfall. Nagpapatuloy sa monitoring ang mga LGU lalo na sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan. Sa ngayon, ayon sa mga LGU ay walang preemptive at forced evacuation na ipinatutupad. Ngunit pinag-iingat naman ang lahat lalo na't may nalalanghap na malakas na amoy ng asupre mula sa bulkan. Piya naka-alerto rin ang mga LGUs, lalo na ang probinsya sa deployment ng mga rescue vehicles sakaling masundan pa ang minor eruption. Mula rito sa Negros Occidental, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ilang pa mambabatas ang naglabas ng kani-kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang narito sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Kiko Pangilinan. Saksi, si Tina Panganiban-Perez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lumalabas na nasa mahigit 89.5 million pesos ang halaga ng yaman ni Senador Win Gatchalian o net worth. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang liabilities. Nasa mahigit 38,000 pesos ang idineklara niyang cash sa bangko. Konting movement lang naman yung aking assets because nung naging public servant ako, hindi ako masyadong personal activity. So, nagbenta lang ako ng shares, I think, 6 years ago, 7 years ago. And then after that, wala naman masyadong movement. Sabay naman naglabas ng SALN sina Liberal Party Chairperson Senator Kiko Pangilinan at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Mahigit 26.7 million pesos ang halaga ng mga yaman ni Pangilinan. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang utang. Hindi natin maaaring hilingin ang transparency kung hindi natin ito isasapuhay. Hindi natin maaaring kondenahin ang katiwalian habang kinukonsinti natin ito sa sariling bakuran. 10.7 million pesos naman ang halaga ng mga yaman ni De Lima. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala rin siyang idineklarang liabilities. With the example already shown by the Speaker, umaasa kami na mas marami pa ang susunod na i-disclose na wag nang maghintay ng either batas o maghintay ng request from anyone, from any citizen or from media. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban-Perez, ang inyong saksi. Mariing kinundina ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang pagtukoy sa kanya ng ombudsman bilang sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ay kay Pleito, handa siyang makipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council o sinumang otoridad para lumabas ang katotohanan. Ang hiling niya sa publiko, iwasang bumuo ng konklusyon o magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na makasisira sa kanyang reputasyon. Kahapon, tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Pleito, pati ang magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap na nakatanggap umano ng pera mula sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Batay umano yan sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa daloy ng pera sa mga account. Wala pang pahayag ang magkapatid na Yap kaugnay nito pero dati nang itinanggi ni Congressman Eric Yap ang pagkakasangkot sa issue ng flood control. Pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC, ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1. Ang argumento ng kampo ni Duterte, hindi sakop ng ICC ang Pilipinas dahil kumalas ito sa Rome Statute noong 2019. Pero ipinunto ng Pre-Trial Chamber na November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC. At February 8, 2018 nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor. State party pa ang Pilipinas sa mga panahong iyon, kaya giit ng ICC, sakop ng jurisdiksyon nito ang alegasyong crimes against humanity laban kay Duterte na nangyari rin sa mga panahong iyon.
Bukod dyan, kahit nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, patuloy itong nakipag-ugnayan sa korte, gaya ng paghiling ng gobyerno ni Duterte na ipagpaliban ng investigasyon noong November 2021 at pakikipag-ugnayan ng kasalukuyang administrasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte nitong Marso. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa kuna ng pahayag ang kampo ni Duterte. Ikinatuwa naman ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon dahil mapapahinga na ang anilay paulit-ulit na issue ng jurisdiksyon ng korte. This is the, kumbaga, most crucial issue. Okay. Kung walang jurisdiction, wala lahat itong mangyayari. Ang natatanging tanong na lamang ay, okay pa ba siya? Okay pa ba yung akusado natin para makapagtuloy na tayo finally? Imbestigasyon kaugnay sa kasong administratibo laban sa mga pulis ay dinadawit sa pagkawala ng mga sabungero na tapos na ng National Police Commission. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, nakahanda na ang draft resolution nila. Pero itsetsyempo ang paglabas nito sa paglalabas naman ng resolusyon ng Department of Justice o DOJ. Nitong linggo natapos ang preliminary investigation ng DOJ at dedesisyonan na kung sapat ang ebidensya para magsampa ng kaso. Hindi raw muna ilalabas ng NAPOLCOM ang resolusyon nila para madaling mahabol ang mga sangkot sakaling ipaaresto sila ng korte. Inaantay namin yung DOJ resolution. Bakit? Kung absuelto, di okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin? Saan natin isa-serve yung mga warrants of arrest ng mga yan? Wala naman sigurong masama kung hawakan namin ng ilang araw pa. Tapos na naman din kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nagpatuloy po ngayong araw ang mga kilos protesta ng iba't ibang grupo at mga estudyante kontra sa katiwalian. Git po nila hindi sila titigil hanggat walang napapanagot. Saksi, si Jamie Santos. Bit-bit ang mga rosaryo, imahe ng Birheng Maria at mga placard na may panawagan laban sa korupsyon, nagdaos ng prayer rally. Ang mga estudyante, alumni at miyembro ng Ateneo de Manila University sa Katipunan Avenue. Panawagan nila ang transparency, pananagutan at katarungan sa gitna ng mga isyu ng umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Bahagi ito ng White Friday protests sa ilalim ng panawagan ng simbahan para sa accountability kasunod ng trillion peso march. Nag-walkout naman sa kanilang klase ang mga mag-aaral ng Rizal Technological University o RTU sa Mandaluyong City. Ang kanilang protesta dahil sa umano'y mabagal na tugon ng pamahalaan sa panawagang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Tama na! Ikulong na! Sa EDSA Shrine, nagsama-sama na namang muli ang iba't ibang grupo para iparating sa pamahalaan ang tinig ng mamamayan. Bitbit nila ang mga placard na naglalaman ng panawagan na makulong ang mga nagpapahirap sa taong bayan, sabay-sabay na nagsindi ng kandila at nag-ingay. Hindi raw sapat ang imbestigasyon lang. Dapat umanong makulong ang mga magnanakaw at maibalik ang ninakaw sa taong bayan. Wala sanang mahirap kung walang nangungurakot. Na kailangan natin magkaisa this time kasi kailangan na pong mabuhay o magising ng bawat mamayan na hindi na to inuulit-ulit. Gusto natin ng agad-agarang may makita tayong resulta. Pagpapakulong. Patikim pa lang ang mga pagkilos para sa inaabangang malaking rally sa November 30. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mismo hepe ng LTO ang sumita sa isang SUV na walang plaka at gumagamit pa ng blinker. Ang nasitang driver na pag-alamang may standing warrant of arrest pala. Saksi si Marisol Abduraman. Agad pinara ni Transportation Assistant Secretary at LTO Chief Marcos Lacanilao ang SUV na ito na gumamit ng blinker. Nakasabay ko siya sa EDSA, nagbi-blinker. Ngayon, napansin namin wala din siyang plaka. Agad namin chinek yung nakakabit na temporary plate. Apparently, walang record.
Hindi naman ang magtigas ang driver. Nagpakilala siyang sundalo, binigay niya yung ID niya na driver's license. Hindi yun ang nagbibigay ng karapatan sa kanya na gumamit ng ganyang blinker. Agad ding itinawag ng LTO sa Quezon City Police District Station 10 ang insidente at pina-verify ang driver. Nadiskubre ng mga otoridad na meron siyang standing warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Immediately yung ating mga warrant operatives na proceed sa LTO main office, and doon nga po isinerve yung warrant of arrest for violation of Section 5 and 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Nakuha sa sasakyan ng driver ang isang replika ng baril na may nakasaksak umanong mga bala. May nakuha ring ID ng AFP Reserve Command. Kasalukuyan po natin bine-verify, waiting for the result of our verification before the office of the Reserve Command Force ng AFP to attest kung talagang ito ay isang active member. Sa panayam namin sa driver, hindi niya itinangging gumamit nga siya ng blinker. Bakit niya nag-blinker, sir? Yun po hindi ko naman ginagamit pag abuso, pero nagkataon lang po, ma'am. Dati umano siyang reservist. Bakit po kayo mayroong replika ng 9mm at may live ammo? No comment na po ako doon, ma'am. Sasampahan ng driver ng reklamong paglabag sa illegal possession of ammunition. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pumanaw po sa edad na 19 ang social media personality at artist ng Status by Sparkle na si Emmanuel Atienza. Inalala siya ng kanyang amang si Kapuso host Kuya Kim Atienza at ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasabay po ng aming taos-pusong pakikiramay, balikan po natin ang masasayang alaalang iniwan ni Eman Atienza. Adventurous, full of life, artistic at expressive. Ganyan nakilala ng marami ang social media personality at Status by Sparkle artist na si Eman Atienza. So excited for this opportunity to... Anak si Eman ng mga kilalang personalidad na sina Kapuso host and news personality Kuya Kim Atienza. Papa, ano na? At Philippine Eagle Foundation President Felicia Hong Atienza. Apo siya ni dating Manila City Mayor Lito Atienza. Mahal kita, Lolo. Pero bumuo ng sariling pangalan si Eman bilang isang content creator. Magandang gabi ulit, mga kababayan. Na binansagan ng netizens bilang Konyo Final Boss dahil sa kanyang kwelang accent pag nagsasalita ng Filipino. Pero, marunong naman ako mag-Tagalog na yon. Hindi kaya. Kaya naman ako mag-Tagalog, hindi. Marunong. Marami sa content ni Eman ay tungkol sa kanyang active lifestyle. Kabilang sa mga hilig niya ang calisthenics at rock at wall climbing. Vocal si Eman sa iba't ibang issue o kaya nagbibigay siya ng hot takes. I feel like this is a really hot take and I might get a lot of hate for this, but I just... Ang isa sa mga paksang pinaka-open siya ang tungkol sa kanyang mental health. You know, I was diagnosed with bipolar disorder in my mid-teens. This means that I'd have phases of extreme happiness called manic episodes and Nitong nakaraang buwan, nag-post siya sa kanyang IG broadcast channel na nag-social media break siya dahil nakakaramdam daw siya minsan ng anxiety kapag nagpo-post siya sa social media. Na ginagawa lang naman daw niya for fun at para express ang kanyang sarili. Hi guys, I just moved to LA. Bumalik din siya sa social media at ibinahagi ang kanyang buhay ngayon sa Amerika. Pero kanina, malungkot na ibinalita ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Eman sa edad na 19. Ayon sa kanyang pamilya, lubos na kasiyahan at pagmamahal ang dinala ni Eman sa kanilang buhay at sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya. Lagi raw niyang ipinararamdam sa kahit na sino na may nakikinig sa kanila at hindi siya natakot na ibahagi ang kanyang mental health journey. Nakatulong daw ang kanyang pagiging totoo para maramdaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Bumuhos ang pakikiramay at pagdadalamhati mula sa kanyang Sparkle GMA Artist Center family, kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz industry. At mahal kita, mga kababayan. Hiling ng pamilya Atienza, alalahanin si Eman sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga katangian tulad ng kanyang malasakit, katapangan at
paggawa ng kabutihan sa araw-araw. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.